Wonder leaf kung ituring ang dahong ito. Nakagagamot daw kasi ng ilang mga sakit. Kaya wag nang magtaka kung tuwing umaga makakita kayo ng mga pumipitas ng dahong ito at ngumunguya-nguya. Para itong celery. Pero kapag nginuya raw ng hilaw, di umano, gagaling ang iba't ibang mga sakit. Ito ang usap-usapan ngayong dahon, ang Angelica Keisky kung tawagin. Mas kilala bilang Ashitaba, salitang Hapon na ang ibig sabihin, tomorrow's leaf. Pero ang tanong, totoo bang nakagagaling ito? Dito sa tindahan ng mga halaman sa Quezon City Circle, makakabili ng mga magugulang na ashitaba. At lahat ng ito, imported mula Taiwan. Ang ashitaba ay tinatawag natin parang superfoods, dahil ito ay naglalaman ng mga antioxidant, mataas ang concentration ng vitamin B12 nito, at ito ay may alkaline property na kung saan ito ay maganda para doon sa may mga hyperacidity problem, ulcer o kaya yung mga heartburn. Metikuloso ang pag-aalaga ng ashitaba. Ang mga punla, kinakailangang nasa malilim na lugar. Maingat din daw dapat ang pagdidilig nito. At para siguraduhin hindi tumumba ang halaman, nilalagyan pa ng stick ang bawat tangkay. Kapag lumaki na ang mga punla, para mas lalo raw itong lumago, dinadala sa mga lugar na may mas malamig na klima, katulad ng Benguet. Kapag tuluyan ng namulaklak ang ashitaba, ibababa na sa Maynila para ibenta. Para naman sa mga ayaw mag-alaga ng ashitaba, meron ding pinulbos na ashitaba na di umano nakagagamot din ng iba't ibang mga sakit. Si Mark, ibinibilad muna ang mga ashitaba hanggang matuyo. Dudurugin niyang maigi ang mga dahon hanggang maging pulbos. Pwede raw itong ihalo sa mga inumin at pagkain. I thought na why not make the powder para it is easier to consume, tsaka for immediate consumption na rin siya. Nagmula raw ang ashitaba sa China na kung tawagin, tongkoy o American ginseng. Pero mas naging popular daw ito sa bansang Japan, kung saan maraming tumutubong ashitaba sa isla ng Hachijo. Tinawag din itong longevity herb o pampahaba raw ng buhay. Ang tangkay, naglalabas ng dilaw na sap o dagta na di umano nakagagamot. Ang 70 anyos na si Aling Eli, 1 taon nang may cancer sa bituka. Nagpagamot na raw siya sa Amerika. Pero dahil may edad na siya, hindi na raw siya pwedeng operahan. Naisipan ng kanyang pamilya na humanap ng alternatibong solusyon, pinulbos na ashitaba. Binibigay ko every after meal. Mula raw nung inihahalo nila ito sa kanyang mga pagkain at inumin, mula sa pagkakaratay, nakakakilos na si Aling Eli ngayon. Hindi na rin daw siya gumagamit ng morphine o yung sedative para hindi niya maramdaman ang kirot. Nakakatulong din sa cancer. Awa ng Diyos. She has a regular bowel movement. At saka makapaglakad-lakad na ako sa labas. Naglalakad kami every morning. Pero ayon sa mga doktor, Sa tingin ko, hindi siya nakakagaling ng cancer, itong ashitaba plant. Pero ang pagkain ng gulay, mga green leafy vegetables, lahat naman yan kasama itong ashitaba plant. Meron niyang mga vitamin B at maganda yan sa tiyan. Siyempre, ang pagkain ng gulay, nakakabawas ng stress, nakakababa ng cholesterol. Ito lang yung mga benefits ng pagkain ng gulay, pagkain din ng prutas. ang
guyabano raw gamot sa cancer? Ang kapitan ng barangay Tala sa Orani, Bataan, si Mang Ernesto, tinaningan na raw ng mga doktor dahil stage 4 na ang kanyang cancer of the larynx. Dahil magawa naman si Luzon, kumari tayo. Operasyon na lang daw ang makakasagip sa kanya. Tanong ko sa doktor, kung okay pa operaan nung salita ng aking buhay, maaari daw ako'y gumaling o maaari umulit ulit. Ay, hindi. Wala rin salita nga galing. Sabi ko, hindi ako pa opera. Kaya sa albularyo siya lumapit at ang inireseta raw nito sa kanya, guyabano. Sabi sa akin ng doktor, ang buhay ko 1 taon lang. Baka sakali na ito nga makakagaling. Matapos ang 2 buwang pag-inom ng pinaglalagaan ng dahon ng guyabano at pagkain ng mismong prutas nito, di umano, buminhawa ang pakiramdam ni Mang Ernesto. At nung nagpa-laboratory test daw siya, lumabas na wala raw lumalaking mass o bukol sa kanyang larynx. Noong una parang ako nakabilaw ka, pero ngayon hindi na, nawala na yun. Saka nung una ako namamaos, ngayon nag-iiba na. Parang nawawala na nga yung pangmalat. Ang balitang umano'y paggaling ni Mang Ernesto dahil sa guyabano, tila virus na kumalat sa kanilang lugar. Isa sa mga naimpluwensyahan nito, si Julita. Matagal na raw kasi siyang pinahihirapan ng kanyang goiter. Kaya umaasa siya ngayon sa pag-inom ng pinakuluang dahon ng guyabano, siya'y gagaling. Pagka umiinom naman ako niyan, nawawala naman yung naramdaman kong yung sakit. Ala naman eh. Naintriga kami sa nangyaring ito sa bahagi ng Orani sa Bataan. Kaya minarapat naming mag-imbestiga. Hinanap namin ang mismong doktor ni Mang Ernesto at dito sa PGH namin siya natagpuan. Si Dr. Jose Florencio La Peña, isang otorhinolaryngologist. Ayon sa kanya, totoo ngang na-diagnose niya na may cancer of the larynx si Mang Ernesto. Gayunman, imposible daw na gumaling si Mang Ernesto dahil lang sa pagkain at pag-inom ng guyabano. Wala pang talagang tapos na pag-aaral na sapat at napatunayan na ang bahagi nito ng guyabano ay gamot para sa sakit na iyan. Kung titignan mo lang yung mga bawat kuha, hindi mo masabi na walang bukol. Masasabi mo lang na hindi nakuha ng diwa yung bukol kung may bukol man o wala. Pero isa ring doktor ang nakilala namin, ang handa raw magpatunay sa husay ng guyabano. Si Dr. Jose Hernandez, isang general medicine doctor. 140, 90 pa. Taong 2009, nung natuklasan daw niyang meron siyang prostate cancer. At bilang doktor, alam daw ni Dr. Hernandez na wala siyang dapat sayangin na sandali. Kaya agad siyang nagpa-opera. Pero lalo nang daw lumubha ang kanyang kalagayan. At the height of my illness, napakahirap. Alam mo, there are times na magigising ako sa gabi, nagdadasal ako talaga. I was so desperate. Kahit nasabi mo sa akin yung ihi ko, inumin ko yan eh. Because I want to live. Hanggang nabalitaan daw niya sa isa niyang kaibigan ang milagrong dala di umano ng guyabano. Ginagawang shake ni Dr. Hernandez ang guyabano na iniinom niya 3 beses kada isang araw. I fully recovered from terminal stage of cancer. Kumaling ako. Pero kahit pa kapwa doktor na raw nila ang nagpapatunay. Ipinagdidiinan ng PSMO o ng Philippine Society of Medical Oncologists na wala pang sapat na pag-aaral na magpapatunay na ang guyabano gamot sa cancer. Nasa panahon na kasi tayo ng tinatawag na evidence-based medicine, kung saan lahat ng gamot o lahat ng paraan ng panggagamot na inihahain natin sa pasyente ay kinakailangang suportado ng solid medical evidence. Unfortunately, pagdating sa guyabano o graviola, wala siyang malakas na pinanghahawakang scientific evidence para mai-recommend natin na gamutan para sa cancer.
Nung ipinakita namin sa kanila ang medical records ni Dr. Hernandez, Sumailalim si Mr. Hernandez sa radiation therapy. Maaaring yun ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng kanyang PSA. And like I said earlier, hindi rin natin madidiscount yung posibilidad na kahit papano nakatulong yung pag-inom niya ng guyabano sa pagbaba ng kanyang prostate-specific antigen. Pero hindi natin yun magagamit na basihan para i-recommend sa lahat ng may prostate cancer ang pag-inom ng guyabano. Dahil masabi ko sa inyo, baka nga purely coincidental lamang ang nangyari kay Mr. Hernandez. hindi pa man sertipikadong gamot nga ang guyabano sa mga malalang sakit. Hindi rin may pagkakailang may taglay itong sangkatutak na sustansya at biyaya. At ito ay hindi isang himala. Parami ng parami ang nagkakasakit sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Pero huwag mawala ng pag-asa. Ito ang inyong lingkod, Mr. Goshi. Ciao, Gumapa. Alam nyo ba na dito sa Pilipinas, ang kadalasang sakit sa mga Pilipino ay ang mga sumusunod? Sakit sa puso, high blood, pagkabara ng mga ugat dahil sa mataas na kolesterol, diabetes, sakit sa baga o TB, sakit sa kidney, hika, cancer, at marami pang iba. Tayong mga Pilipino, hindi talaga natin maiwasan ang tinatawag natin unhealthy lifestyle. Marami sa atin ang madalas na uminom ng alak, paninigarilyo, palaging kumakain ng mga junk foods, at matatabang pagkain. Kulang pa sa ehersisyo at sobrang stress dahil sa trabaho. Ang ating katawan ay may tinatawag na self-caring o pinagdagaling nito ang kanyang sarili. Kinakailangan lang nating kumain ng gusto ng mga masustansyang pagkain at regular nga pag-ehersisyo. Makakatulong din ang mga gamot na iniresita ng mga doktor, ngunit kadalasan ay hindi lang ito sobrang mahal, may mga side effect pa. Good news mga kaibigan, mayroon ng isang herbal medicine na makatutulong sa ating mga karamdaman. Ito ang Goshi Herbal Capsule. Ang Goshi Herbal Capsule, napaka-affordable. 100% pure organic herbal, kaya walang side effect. Maraming mga ekspertong nagsasabi na magaling talaga ang Goshi Herbal Capsule, kaya maraming mga taong umiinom na may karamdaman ang gumagaling. Ang Goshi Herbal Capsule may dalawang sangkap, ang Ashitaba at Guyabano. Ang Ashitaba ay isang uring halaman na galing sa bansang Japan. Ang salitang Ashitaba ay ibig sabihin tomorrow's leaf o dahon ng kinabukasan. Napatunayan po ito ng mga eksperto na makakatulong magpagamot sa klase-klaseng mga sakit, gaya lamang ng kanser. Ang Ashitaba ay nakapagpalakas din ng immune system, paglinis ng ating dugo, makapadami ng good cholesterol, makapanormal din siya ng blood pressure natin, at pinabilis din niya ang ating metabolism. Kung sino man ang makainom nito, liliit po ang tiyan, makapagpaliit din ito ng mga bukol, matutulungan din po ang mga kababaihan na mayroong dysmenorrhea at nagmenopusal na. Matutulungan din po ang ating digestion at pagbabawas, at kikinis ang balat at gaganda ang inyong mga buhok. Makakatanggal din ito ng sakit ng kasukasuhan at marami pang iba. Ang Guyabano fruit naman, nakilala itong anti-cancer, 10,000 times stronger than chemo. Nakakatulong din siya sa iba't ibang mga karamdaman gaya ng mga sumusunod: hika at ubo, sakit sa ulo o migraine, sakit sa tiyan, constipation o hirap ang pagdumi, lagnat, anemia, UTI o urinary tract infection, pagkapuyat o kulang sa sigla. Ang maganda nito mga kapatid, hindi na kailangan pa na maglaga at magtanim tayo ng dahon ng Ashitaba at magbabala tayo ng Guyabano. Mabagal na, nakakaantala pa. Ang Goshi Herbal Capsule, concentrated ito. Uminom ka ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw kung may karamdaman ka, o kaya 1 beses sa isang araw pang maintenance.
Marami na pong nagpapatunay sa bisa ng Goshi Herbal Capsule. Pakinggan po natin sila. Ano po ang karamdaman ninyo? Madali akong mapagod. Parang umiinit ang mukha ko. Sabi ng doktor, namamaga daw ang atay ko. Kada mga alas 10 ng gabi, bumabahon ako dahil hindi ako makahinga. Parang may pumupukol sa leg ko. Nung pumunta ako sa doktor, hinihingal ako. Masakit ang dibdib ko kapag humihinga. Ang mahal ng singil ng doktor. Parang hindi naman ako gumaling sa gamot na nireseta niya. Parang lalo pang namaga ang katawan ko. Nung ininom ko ang Goshi niyo, sa awa ng Diyos, parang gumaan ang pakiramdam ko at ang aking paghinga. Parang nanghihina ako palagi. Kahit anong galaw ko, hindi ako pinagpapawisan. Dahil na siguro ito sa edad ko. Narinig ko ang programa ng Goshi sa radyo. Kaya bumili ako at sinubukan ko. Hindi na ako nanghihina. Pag inom ko, palagi na ako masigla. Parang nakakalimutan ko na yung tinatawag na pagkalalaki natin. Nung uminom ako, parang bumabalik. Napapansin ko, tumitigas talaga. Arthritis po. Opo. Ilang taon na po yung arthritis mo? 2 taon na po. Pero tagal na rin. Opo. Ano bang pakiramdam sa taong may arthritis? Masakit pag nakaupo sa CR. So, pag ma-atake yung isang sakit na arthritis, nako, parang ikakamatay mo na. Hindi ka gaano makalakad? Hindi po. So, naapektahan yung trabaho niyo? Trabaho ko. Nag-try ako ng Goshi. So, nagkagamit ako ng almost 1 week. Ning result ang Goshi, makaupo na talaga ako. Na kahit masakit, hindi na masyado talaga yung natatik ako ng Goshi. Wala na akong naramdaman. Pati yung naramdaman ko to sa baywang, wala na talaga. May sakit sa baywang niyo? Oo, itawag natin na kidney. Sa kidney ko? Oo. So, ibig sabihin, hindi lang isang sakit ang Hindi lang isang sakit na wala, 2. At yung pakiramdam niyo sa katawan? Gumagaan. Gumagaan. Laging pinapawisan. Diabetic ako, tapos palaging sumasakit ang tiyan ko. Palagi akong nag-ELBM. Pagkatapos kong maglaba, sumasakit agad ang katawan ko at nilalagnat ako. Sinubukan ko talagang uminom ng Goshi. Totoo palang may healing reaction. Sinubukan ko talaga. Gumaling talaga ang mga karamdaman ko. Nung time na yon, wala na talaga ako nun. Namamaga na ang katawan ko. Komplikado na ang sakit ko dahil sa kidney. Diabetic pa ako at may gouty arthritis. Kahit underwear ko, hindi ko na kayang suotin. Kahit kutsara ko, hindi ko na mabuhat. Kaya sinusubuan na lang nila ako. Sabi ng doktor, seryoso na talaga ang sakit ko. Nag-failure na ang 2 kidney ko. Sabi niya, hindi na kayang mag-kidney transplant dahil nag-failure na ang 2 kidney ko. May dugo at bato pa daw ang isa. Sabi ng doktor, ready to dialysis na daw ako. Ang 2 dialysis sa 1 linggo, 6,000. Sabi ko, Dok, sana ko kukuha ng 6,000 kada linggo. Nagtitinda lang po ako sa plaza. Sabi niya, Sir, pero seryoso na po talaga ang sakit ninyo. Nasubukan po namin ang Goshi. Sa awa ng Diyos, gumaling ako sa Goshi. Nung sumunod kong check-up sa doktor, nag-negative lahat. Ang blood sugar ko, kontrolado na. Yung high blood pressure ko, bumaba. Ang gouty arthritis ko, pumutok lahat. Tingnan mo, sir. Kita mo naman, di ba?
Kung wala ang Goshi, wala na. Patay na siguro ako ngayon. Ang dibdib ko sumasakit, kaya sinubukan ko ding uminom ng Goshi. After 1 week, napansin ko sa pagdumi ko, may itim na parang bilog-bilog. Pagkatapos noon, napansin ko na nawala yung sakit sa dibdib ko, kaya masaya ko. Uminom kayo ng Goshi kasi ito ang nagpagaling sa akin. Hindi po basta-basta ang sakit ko. Grabe ang naging sakit ko. Kung wala itong Goshi, siguro patay na ako ngayon. So, kamo nga, kuhan. Sa inyo dyan, ang masasabi ko, hanapin ninyo ang Goshi at subukan ninyo. So kung sino man nanood ngayon, i-recommend ako itong Goshi dahil ang Goshi po, ito po ang nakawala sa sakit ko sa arthritis at saka yung naramdaman ko na itinatawag natin na kidney or UTI. Sa inyo na nanonood at nakikinig, uminom kayo ng Goshi kasi malaking tulong ito sa katawan ninyo. Kami ang pamilya Ibanez na Goshi na. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Mr. Goshi. Ciao gumapak at your service wherever you are.